niya yung pasasalamat niya sa patuloy niyong suporta sa kanya at pinapaalam niya sa buong sambayan ng Pilipino na patuloy po raw suportahan ang PDP laban Duterte 10 Senators plus 2. Niya yung pasasalamat niya sa patuloy niyong suporta sa kanya at pinapaalam niya sa buong sambayan ng Pilipino na patuloy po raw suportahan ang PDP laban Duterte 10 Senators plus 2. Final niya in-endorse ngayon sa loob, pinapaalam sa inyo si Kerubin pati si Hunasan. Okay. And with the emphasis na patuloy suportahan yung matalik niyang kaibigan na si Rodante Marcoleta. Yes po. Yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat. Thank you po. Okay naman siya. Okay siya, sir. Nakita niyo si Senator Padilla nung nakulong, di ba? Yes po. Malayo. Mas bad boy tingnan. Ngayon nagbukang mayor. Nasa mabuting kalagayan naman. Inalagaan siya na maayos sa loob. Okay. Thank you. Nakaimensahe kung sa mga Pilipino kadadlaw nga nagabisita diri o nagsuporta sa Presidente. Salamat kayo, salamat. Pati siya ginapabot niya sa inyo ang iyang pasalamat. Kay sige sa pangutana og naba daw Pilipino sa ko daghan. Always. Salamat kayo, salamat. Ulan man mula. Kung pwede lang may musulod kong musod may pwede magud pwede. At kung pwede lang tamoy pangitsa diha. Wala gyud ka ning hilak ko. Wala, bawal eh. Bawal. Mainumdum ni si Anilet, bawal daw. Pero karon lang ko nakabalo nga lami pud dag magakos og gamahan. Nag-best man sila. Sir, actually sir, in line with that sir, si VP po sa ingon niya sa nahitabo kang former president, the family is much more closer than before. Sir, do you share the same realization? Okay. Karon siguro sa kinabuhi nako ikalima pa lang naman ning gakos. Na-react na mas goting karon. Mas got among gakos karon. Okay. With feelings ang gakos karon sir. Pero okay man siya, gusto niya paibalo sa inyo na is in good health. Maayo. Nalipay po siya. Sige lang pakatok. Si Hanilet may seryoso, sige kuan dito sa iyang check up siya na nairitan. Sige masahe sa tiil. Pero okay ra tanan. Salamat sa inyong tanan. Salamat gikan sa among pamilya. Salamat po tayo sa inyong service yung well, nagulat ako nung nakita ko yung numbers ng pagtitiwala ng mga tao sa akin dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira sa kung saan man, galing sa mga politiko, galing sa social media, lahat, all sides, merong paninira. Nakakagulat na tumataas yung numbers at naisip ko na sa sobrang sira nila ng pangalan ko, sinabi ko na ito noon sabi ko, hindi naman kasi lumilipat sa numbers ni Martin Romualdez. Kasi nga, sinabi ko nga din noon na kapag hindi ako tumakbong presidente, hindi pupunta yung boto ko kay Martin Romualdez, pupunta siya sa ibang kandidato. Dapat naiintindihan nila yan ngayon. Pero syempre hindi nila maintindihan yan kasi mga brilliant lang na mga tao po ang nakakaintindi na saan ba pupunta ang boto. Miss Ani? Maybe your visit to Cebu is also to endorse and campaign, considering that Cebu is also a vote rich. Sa ngayon, wala akong sinasalihang rallies. Ang ginagawa ko lang ay, madami akong ginagawa actually. Galing ako Samar, and then kahapon galing ako north ng sa Leyte, sa province of Leyte. Ang ginagawa ko unang-una, nagpapasalamat
sa mga tao. Dahil ang dami-daming nagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte. Ang daming nagdadasal para kay Pangulong Duterte. At ang daming nag-celebrate nung birthday ni Pangulong Duterte. Gumastos ng sarili nilang pera para ipakita yung pagmamahal at suporta nila kay dating Pangulong Duterte. So kailangan lahat yon ay madaanan at mapasalamatan. Hindi man isa-isa yung pagpapasalamat, pero gusto ko na malaman nila na bumisita kami, dumaan kami para ipakita din sa kanila yung pagpapasalamat namin. Dahil napakalaki ng tulong ng kanilang mga dasal. Sigurado ako nagpapalakas ng loob yun kay Pangulong Duterte. Miss Annie? Vice, sinabi mo noon na wala kayong i-endorse ng kandidato, pero what made you decide po na endorse sila Camille, sina Senator Amy at yung buong slate ng PDP? Opo, naalala nyo, ang galing ng memory mo, naalala nyo noong ako ay nag-resign sa Department of Education, yun din yung time na nagtanong sa akin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung pwede ba akong tumulong sa PDP at mga kampanya sa mga senators. At yun din yung panahon na nagtanong din sa akin si Pangulong Marcos. Tinanong niya ako kung sasali ba daw sa alyansa ang hugpong ng pagbabago ang HNP dahil noong 2022 ay syempre HNP, ako, and then magka-tandem kami sa elections. And silang dalawa, sinabihan ko na hindi muna ako sasali sa ngayong election dahil alam mo yung hindi naman maganda yung karanasan ko sa mga pagsama at pag-endorse ng mga candidates noon. Ngunit nagbago yung panahon dahil nangyari yung pagkuha sa ating dating Pangulo dito sa ating bansa, dinala doon sa The Hague. Pagdating namin doon sa The Hague, nagtanong na naman si Pangulong Duterte kung pwede ba daw ako tumulong sa senators, 10 senators ng partido niya dahil naiwan sila dito sa Pilipinas. At sinabi ko sa kanya na okay, since wala ka naman na doon sa Pilipinas, pwede akong tumulong sa 6 PDP candidates and 4 guest candidates ng Duterte. Ang tawag nila ngayon sa kanilang grupo ay Duterte. So yan po yung panawagan na block voting o vote straight doon sa 10 senators ng Duterte. At ang kay Camille Villar naman at ang kay Senator Amy Marcos, tulad din kay Pam Baricuatro, hindi naman odd or awkward dahil si Senator Amy Marcos, kilala niya ako, magkakilala kami. Actually, first time kami nag-meet at nagkakilala dito sa Cebu ni Senator Amy Marcos noong taong 2012 kami nakita dito unang-una sa Cebu. At si Camille naman ay matagal ko na rin siyang kilala. Matagal na kami merong exchange ng mga ideas on motherhood. Vice, sinabi mo so far okay naman. Nandoon si Hanilet. Umuwi na yung kapatid ko, si Kitty, dahil kailangan niya pumasok sa paaralan. Nandoon yung partner ni President Duterte ngayon, si Hanilet, at nandoon din kasabayan niya yung kuya namin, si Paulo Duterte, yung tumatakbong congressman sa Davao City. So nag-overlap yung schedules nila para makapag-endorse si Hanilet sa kuya namin kay Congressman Pulong, and aalis na rin si Hanilet, babalik na rin siya sa Pilipinas. So ang maiwan doon ngayon ay si Congressman Pulong Duterte hanggang bago sa araw ng eleksyon dahil kailangan din niyang umuwi, dahil kailangan niyang bumoto sa Davao City. So far okay naman. Nandoon si Hanilet. Umuwi na yung kapatid ko, si Kitty. So far